Praise God. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At once again, today is Friday. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito po yung lingkod si Pastor June Cortez from Santa Lucia, Laguna. Kaya purihin ng Panginoon. Salamat po. Let's pray mga kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat at sa ganitong paraan nakahabol po kami ng Bible study. Salamat po sa iyong biyaya. We ask you, Father God, to anoint us tonight with a fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of your name. And Lord, yung mga nangangailangan, may mga financial needs will be provided, Panginoon. You will provide all their needs. Miraculously, Lord, sa makagipitan, ikaw ang tumatagpo. Those who are sick will be healed tonight, Lord. You said in your word, you send your word and heal them, because you are our Yahweh, our healer, our Lord God, the healer, and your name is Jesus. Maraming po salamat. We receive your fresh anointing of wisdom and revelation. Salamat po sa Holy Spirit na siya pong tagapagturo namin sa gabi nito. And all glory belongs to Jesus. We receive your miracles. In Jesus' name, amen and amen and amen. Share po natin itong video, no, even after, habang pinapanood natin. At malaki pong bagay na tayo ay nagagamit ng Panginoon sa kanyang kaharian. And all glory belongs to Jesus. Ako po ay ginagamit nila ng Panginoon. Pare-parehas lang tayo ng reward. Kapag pare-parehas tayo nag-share nitong video teaching ng Panginoon. I believe this is 100% from the Lord. Meron tayong informative knowledge from the Bible at meron tayong revelation knowledge from the Holy Spirit. Then, magkakaroon tayo experiential knowledge by experiencing the power of God through this word. Okay. So, salamat po dito sa awit ng ating kapatid at matagal ng kaibigan, si Pastor Luis Boy Baldomaro. Okay. I-convert na po natin ito sa aking Bible. Ngayong gabi po, tapusin natin yung God kind of faith. Part 3 po ito, part 3. So, may mentioning ko lang, konti-konti lang, yung ibang na talakay natin. Hindi ako magtatagal para hindi humaba ang oras. Then, we will dive into this topic na natitira, no? This is understanding the principles of the God kind of faith. Marami kasi kinikriticize itong teaching na ito, no? Without knowing na it's in the Bible. At si Jesus mismo nagturo nito. Kinukuha lang natin kung ano yung tinuro ni Jesus. Nasa Bible yan. Pag pinag-ugma-ugma mo lahat yan, parang puzzle, nag-jive in lahat. Alam nyo, pag ang salita ng Diyos, nag-uugma-ugma from different angle, from different passages, different verses of the Bible, at kino-confirm, uma-agree, umi-inline doon sa sinasabi ng buong Biblia, yun po ay sa Panginoon. Pero kung umpisa pa lang, o sa kalagitnaan, o sa bandang huli, kumukontradict na sa kapwa passages sa Bible, o kumukontradict sa iba pang Bible scriptures, Bible verses, hindi po yan sa Panginoon. Yan ay maaring nakuha mo, narinig mo sa ibang teachers na misinterpret ang meaning or ang revelation ng Panginoon from the Word of God. Maraming ganyan na nami-misinterpret yung sinasabi ng Panginoon. Kasi hindi nila pinapractice o ino-observe ang rules how to interpret the Bible. Meron akong mga kausap na taong ganyan bara-bara ang kanilang doktrina. Na ang kanilang doctrine dati sa JIL siya. Ngayon, sikat na tao, nakasama namin ng araw yan. Dati JIL siya, hanggang sa nag-enroll sa isang ministry, ewan ko nakagraduate siya,
hanggang sa napapunta siya doon sa mga may pagkakulto ang aral. Nasway siya. Ako naawa. Kita-kita ko na mali-mali na yung interpretation nila sa Biblia. Akala nyo, sa whole Bible, ang tinatanggap lang nila, yung Pauline epistle. Imagine. Pauline epistles. Yung mga writings ng ni Paul. They rejected the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. At sinasabi nila, sa mga Jew lang daw yun. Kaya sabi ko, sino may sabi sa mga Jew yan? Anong authority at anong pinagbasihan nyo sa mga Jew yan? Kasi ang kausap doon ni Jesus, mga Jew. Totoo naman, ang first ministry ni Jesus is, was for the Jews. Then now, his ministry is, expanded up to all Gentiles of the world. After he resurrected and ascended to heaven. Ang first ministry nasa Jews. Natural, ang Paul Gospel, kausap niya ang mga Jew. Hindi siya umaalis sa Israel. No? So, hindi ibig sabihin na kausap ng mga Jew, yung Paul Gospel for the Jews lang. No? Yung mga teachings si Jesus, unless sa pag-aralan mo, hindi mo siya masyadong makikilala. No? Kaya if they rejected the four Gospels, ignorant sila kung sino si Jesus. Maging mga teaching si Jesus. No? Kaya sabi ko nga Brad, ito bang beatitude, sermon ni Jesus, applicable ba sa time natin ngayon? Hindi siya makasagot. Kasi kung siya sabi mo, lahat yan for the Jews, applicable ba yan? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed is the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the poor in spirit. Yan ba applicable sa mga Gentiles, Christians sa atin ngayon? Hindi siya makasagot. No? Ang Old Testament, they rejected also the Old Testament. Yung sulat lang, sakala ang pinakatama lang yung mga epistles of Paul. Kita nyo, ang deception ni Satanas. Nauto sila. Naloko ni Satanas, napaniwala na yung hindi lahat na nakasulat sa Bible ay kailangang pag-aralan, bigyan ng pansin. Binabasa doon nila Old Testament, pero nire-reject nila as Word of God for us today. At para sa atin daw, yung Pauline epistles lang. Dadalhin sila sa impyerno ng ganyan doctrine. Kung ano yung aral mo, kung ano yung doctrine mo, pagka false, may pagkakulto, hahatakin ka niya sa impyerno. Kung saan group ka kabilang, napabilang ka sa church na kulto, false church, hahatakin ka niya sa impyerno. Kasi ikaw ay kaisa, member ka doon. Ang Diyos sa Bible, nag-judge siya, hinusgahan niya as a group of people and also as individual. Hindi lang individual, as a group. Tandaan niyo yung kinriticize nila Korah, Levite si Korah, si Moses. Nadamay, ginad sa Panginoon, pati yung mga sympathizer niya, nadamay, kinain ng lupa. So maraming ganyang mga cases na dadamay na hindi naman nadamay. Kaya kung ang doctrine mo ay false doctrine, kulto, at member ka ng isang kultong church, hahatakin ka sa impyerno. Kaya ingat po tayo, maraming mga espiritong manluloko ngayon. Kahit ako, sinasabi ko yan sa church, dito sa live stream, pag wala at hindi supported ng scriptures, ang mga sinasabi ko, huwag niyong paniniwalaan, huwag niyong tatanggapin. At ako mismo, una-unang ko kontra. So itong pag-aaral natin, ipiprove ko sa inyo, it's in the Bible talaga. Yung ayaw tanggapin, mahala kayo. Ito nasa Bible. Kaya nga, itong mga teaching is, this comes from the Word of Faith movement. The Word of Faith movement is number one movement na under attack by cessationist believers. Under attack ng mga mananampalataya na hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Hindi naniniwala sa gifts of the Spirit. Sa kanila, tapos na lahat. Parang walang pinagkaibahan yun sa kausap ko. Tinapos na lahat, Old Testament, for Gospel. Ang hilig ni Satanas na mag-alis ng katotohanan sa Biblia.
tandaan nyo, si Satanas ang mang-aalis. He is a thief. At sinabi ni Jesus, John chapter 10, verse 10, the thief comes only but to steal, to kill, and to destroy. Ninanakaw niya ng mga mahalagang doktrina at church, ninanakawan niya. Ninanakawan niya ng blessing, niloloko niya mga tao. Si Jesus sabi niya, but I come that you might have life and have it abundantly. Kailanman ang Diyos hindi bumawi, hindi nang babawi ng ibinigay niya. Nagpapatuloy at wala sinabi sa Bible na nagbago na ang Diyos. In fact, sinabi sa Hebrews chapter 30 na Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Even the power, the gifts, the manifestation of the Holy Spirit, hindi nagbabago yan hanggang sa katapusan sa libutan. Matatapos lang yan pag nirapture na tayo. 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, we have the testimony of Jesus na kailanman hindi tayo papagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob. Hindi niya tahintulot na kulangin ang kanyang church, the body of Christ, the children of God, the believers in Christ. Hindi niya papagkukulangin ng kailangan nila sa kanilang spiritual life. Hindi papagkukulangin sa spiritual gifts. Ipapatuloy. Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Sa King James, without repentance. Or irrevocable. Hindi binabawi, hindi binabago ng Diyos. Yung calling at yung gifts. So, pag inalis mo ang gifts sa modern times natin ngayon, alisin mo na rin yung calling. Magkasama yung calling at saka gifts. Susuportahan ng gifts of the Spirit yung calling mo. If you're an evangelist, the gifts of the Spirit is power, healing, miracle. Susuportahan niya. Ang calling may prophet, ang gifts of the Spirit, susuportahan niya ng anointing ng word of wisdom, discerning of the Spirit, word of knowledge, and prophetic gifts. See? Okay. So, Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi binabawi, hindi nagbabago. Ang sinasabi ng mga cessationists, huminto na. Asa sa Bible? Show me the verse. Wala. Puro sinasabi nila, based sa history, nawala na ang Himala, based sa karanasan ng mga unang tao, hindi na nakitaan ng Himala, wala nang kapangyarihan. Base yan sa opinion. Base yan sa opinion. Hindi ibig sabihin, hindi nakitaan, huminto na. May mga cases, may mga times na silent ang Diyos. Sa Israel, may mga times ang Diyos hindi nagsalita. Yung silent ang Diyos. Nagtataka mga tao, hindi marinig ang tinig ng Diyos. Tumahimik ang Panginoon. May mga times sa kanilang history ng bayan ng Diyos na tumahimik ang Diyos. Kasi nga, nagkaroon ng problem ang bayan niya. Pero hindi naging permanent tahimik. Later on, nakipag-communicate ulit sa kanyang bayan at ginawa niya paraan para muling maibalik sa kanya. Okay. Now, let's go to this topic. Understanding the principle of God kind of faith. What is the God kind of faith? Ang God kind of faith, kaya the God kind of faith po ay, sa Tagalog ay, pananampalatayang kagaya ng pananampalataya ng Diyos. Ang tanong, meron bang pananampalataya ang Diyos? Di ba ang kahulugan ng pananampalataya, ikaw ay mananampalataya sa nakakataas sa iyo. Sino naman nakakataas sa Diyos para siya ay manampalataya at magtiwala doon sa nakakataas? So, mamamali kayo ng definition or pagkaunawa sa tinatawag na God kind of faith kung yun ang basihan nyo. Because the God kind of faith is not just an ordinary believing. God kind of faith, the faith of God or the faith of God, ang pananampalatayang Diyos is a power. It is a force. It is a spiritual force of God's kingdom. In fact, it was the faith of God na nirelease ng Diyos when He created the whole universe into existence. Every time na ang Diyos ay lilikha, He applied the principle of the God kind of faith.
Alam natin ang mga attributes of God, His character, attributes, God is kind, God is gentle. Yung fruit of the Spirit, ano yan eh, attributes or character of God yan eh. In fact, yun ang character ni Christ. Ano yun? The fruit of the Spirit is love, Galatians 5:22-23. Kung meron kang God kind of love, magmamanifest or you will experience joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. All those things are the Christ-like character. And that is the fruit. Singular, singular fruit. Ano yung fruit doon? Yung love. At ang love, pag binuksan mo yan, in-examine mo, sa loob, nandyan ang joy, peace, yung other characteristic or Christ-like character, nandiyan lahat. Joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. No? Kaya, yung fruit of the Spirit, yan mismo yung Christ-like character na gustong makita sa atin ng Diyos. No? Yung fruit of the Spirit. So, ang hindi alam ng marami, God is love, God is holy. No? Alam natin yan. God is gentle. Meron mga attributes sa Diyos na binigay sa tao. Gentle, kindness, faithfulness, etc. Pero may attributes sa God na siya lang ang meron. Ano yun? He is eternal. At walang pinagmulan, walang katapusan. He is omnipotent, all-powerful. He is omnipresent, always present, can be present everywhere. He is omniscience, the all-knowing God. So yung apat na yon, omnipotent, omniscience, omnipresence, eternal, ay katangian ng Diyos o attributes of God na hindi pwede ibigay sa tao. Plus, meron siyang attribute na hindi alam ng marami. Ano? God is a faith being. Siya ay pananampalatayang Diyos. No? He is a faith, hindi fake ha, faith, F-A-I-T-H, faith, pananampalataya, faith being. At maobserban sa Bible, when He created the universe, nire-release niya ang pananampalataya niya sa bibig. He declared words, I think 11 times, at lahat ng kanyang dineclare na salita nangyari. He created everything by the power of His word. Sabi nga sa Hebrews chapter 3 verse 1 and Hebrews chapter 1 verse 11 verse 3, you know? He created the whole world. Everything was created through the power of His word. At yung power of His word na yun, doon kasama inirelease ang kanyang pananampalataya. That powerful, very powerful, faith-filled words was released by God when He created the whole universe into existence. Nirelease niya sa salita yung kapangyarihan ng pananampalataya ng Diyos. Ngayon, yung pananampalataya na nasa atin, bigayan ng Diyos sa atin. Katiting lang yan. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 3 ay binigyan tayo individually, lahat tayo na nakapakinig ng salita ng Diyos dahil doon nang gagaling ang salita ng Diyos. At sinabi ko nga last week na ang container or carrier, alam ito yung baso, container ito, lagyan mo ng laman ito, tubig. Kung walang container, hindi mo madadala yung tubig doon sa kabilang tao. Dahil may container, pwede mong ipamigay ito sa ibang tao na may lamang tubig. So, mahalaga yung container. No? Kung walang container, hindi mo maibibigay sa iba yung tubig. Same with the Word of God. The Word of God is the container of our faith given to us by God. Kung walang Word of God, walang container, walang magdadala sa atin ng pananampalataya, hindi tayo mabibigyan ng Diyos ng pananampalataya. So yung small amount of faith niya, kung tawagin the measure of faith, Romans 12:3, individually binabahagi sa lahat sa atin, those who believe and receive His Word, nagkaroon ng pananampalataya. Ganon ang paraan ng Diyos kung paano binibigay niya, ini-inject niya sa ating puso yung pananampalataya ng gagaling sa Kanya. Katiting lang po yun, pero very powerful. Ngayon, pagkaraan ng panahon na born again ka, through that faith,
kasi tinanggap mo ang salita ng Diyos, and the Word of God is the seed of the Spirit na naging sanhi kung paano ikay panganak sa kaharian ng Diyos. You heard the Word of God, you believe it, and you receive it. Pumasok sila sa Word of God, and the Word of God recreate, together with the Holy Spirit, recreate your dead human spirit and made it alive in Christ. Yung patay nating pagkataon loob, the human spirit, ay patay sa kasalanan, niresurrect ng Panginoon, binuhay sa kapangyarihan ng kanyang salita, the Word of God, at sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Combined together, the Word of God, the Holy Spirit, binuhay yung ating pagkataong patay sa kasalanan. No? Then, inalis niya yung satanic fallen nature sa ating human spirit, inopera ng Diyos. At tinanggal niya yung satanic, yung basurang kalikasan na tinanim sa atin na dami tayo because of the sin of Adam. Naipunla sa atin yung DNA ni Adam sa ating mga dugo, sa ating spiritual life, kaya tayo failure. Hindi natin maabot ang Diyos, kaya ang Diyos na umabot sa atin. No? Kaya ganun nangyari na through the Word of God, pwede tayong abutin ng Diyos. All we have to do is to believe, to receive, to hear, to believe, and to receive the Word of God. Then mag-i-inject ang Diyos ng faith, real Bible faith sa puso natin. At yung faith na yun ay nagliligtas. We've been saved by faith. It is by the grace of God. No? So yun ang nangyari, through the Word of God, naligtas tayo. Paano tayo naligtas? Anong ginawa natin? May ginawa ba tayo? Sa pagbibigay ng kaligtasan, purong ang Diyos ang gumawa. Wala tayong na-contribute. Now, ayos na, nagawa na ng Diyos ang paraan how to save us. Ang gagawin ng tao, pakikinggan ng gospel, mananampalataya, and to believe and receive the Lord Jesus Christ as the Lord God the Savior na sinasabi sa gospel na si Jesus ay nagliligtas, nagpapatawad, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Then that person will receive eternal life and will be saved. Magiging anak ng Diyos. No? So, paano ginawa natin? Merong God's part. Ibigay ang salvation, i-bless ang mankind. Anong bahagi natin? Tanggapin yung regalo ng Diyos. Paano natatanggap ang regalo ng Diyos na kaligtasan? By believing with your heart and confessing with your mouth. So tingnan nyo sa Romans chapter 10 verse 9 and 10. That if you confess with your mouth Jesus as Lord or is Lord, sabi ng mga Hebrew Bible scholars, pag tinranslate sa Hebrew, ganito ang magigisaya. If you will confess with your mouth that Yeshua is Yahweh, Lord Yahweh, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Si Jesus ang Yahweh sa Old Testament. Si Jesus ang Yahweh na who created the whole universe into existence. Si Jesus yun. Okay? Kaya kung sasabihin ng ISC, si Jesus ay created being, created to become God, or created man, at hindi daw Diyos. Wala kayong kaligtasan yan. Wala kayong salvation yan. Kasi ang kaligtasan ay sa pagsampalataya na si Yeshua, si Jesus, is Yahweh. If you will confess it from your heart through your mouth. So, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting to righteousness, and with the mouth he confesses, resulting to salvation. Maging sa kaligtasan, pinag-uusapan po dito, pananampalataya sa puso at i-voice out mo. Sasalitain mo kung ano yung pinaniniwalaan mo sa puso mo. Sa kaligtasan, naligtas tayo by applying the principle of the God kind of faith. By believe with your heart, confess with your mouth, and never doubt what you believe in your heart. Okay? So, sabi dito 2 Corinthians chapter 4, verse 13, but having the same spirit of faith, tayo rin naman meron tayong espiritu na kagaya ng pananampalataya ng mga nakaraang mga mananampalataya, mga forefathers of our faith.
But having the same spirit of faith, no, kagaya ni Abraham, no, yung faith natin, pattern din sa faith ni Abraham, and that, marami hindi nakakalam, that is the God kind of faith, God's faith na dinidevelop ito. Habang sinusunod mo ang salita ng Diyos, habang pinamumuhay mo ang Panginoon, nadidevelop sa puso mo ang pananampalataya, at lumalaki ang iyong faith. When you heard and believe and received the word of God, then act on the word of God. Aktuhan mo. Obey the word of God. Kung may pinapabago sa iyo, sumunod ka. Kung may inuutos, sundin mo. Kung ano pinapa-apply sa iyo ng Panginoon from the word of God, sundin mo. Sapagkat ang tunay na Bible faith ay may kasama, may katambal na obedience, pagsunod. Pag walang obedience, hindi nakita ang obedience, fake yung iyong pananampalataya. Hindi yan yung sinasabi ng Diyos na pananampalatayang binigay niya. Okay? Now, Romans 12:3, it is the measure of faith. Katitingnan yan, tayo ang magde-develop ng maliit na measure of faith na binigay sa atin ng Diyos. I-develop po natin, meron tayong man's part. No? At ang ating bahagi is to develop it, to feed our faith with the Word of God. Pakainin ang ating pananampalataya ng salita ng Diyos. And to obey the Word of God. Action. Okay? Doon lalaki ang pananampalataya natin. Kaya sabi dito, with same spirit of faith. Ano yung spirit of faith? Anong diwa ng pananampalataya? No? Ang sabi dito, I believe, therefore I spoke. Ako'y nanampalataya, kaya ako'y nagsalita. Okay? We also believe, therefore we also speak. Kami may sumampalataya rin. Kaya nga sinasabi namin yung aming pananampalataya. Believe with your heart, confess with your mouth. Imagine, dito sinabi, kung ano yung principle of faith, 2 Corinthians 4:13. No? Now, bakit ang tao ay merong ganitong klase pananampalataya? It doesn't mean, mga kapatid, that we have the faith of God. It doesn't mean na we can create the universe. Ang Diyos lang makakalikha ng buong universe, mga kapatid. Pero we can create our own beautiful world by applying this principle of the God kind of faith. Ang Diyos, literal, nilikha niya lahat ng mga planeta. At ang mundo natin, ang araw, ang buwan, heavens and hell, nilikha ng Diyos. May namana daw tayo sa Diyos kasi tayo ay nilikha in the image and likeness of God. Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Totoo yan. Yung creativity ng Diyos. Hindi nga lang pamarehas na we can create everything supernaturally na kagaya paglikha ng Diyos. Pero there is power in our faith. Na tayo mismo as katiwala sa mundong ito, na pinabayaan unang magulang natin, ngayon kay Christ, we are now in Christ, binawi ng Diyos sa mundong ito para sa mga manampalataya, sa anak ng Diyos. No? So, itong mundong ito, dito tayo mag-ooperate, pinagkatuwa sa atin ng Diyos, at ito yung unang plano ng Diyos, pamahalain si Adam and Eve sa planet Earth and to reign on this planet. Pero hindi nangyari kasi binigay nila sarili nila kay Satanas. Okay, ngayon, naborn again po sa atin yung ating spirit man. Inalis ng Diyos yung satanic fallen nature of Adam at pinalitan niya ng divine nature. We have now the divine nature of God. We have the DNA of the Lord Jesus Christ sa ating mga dugo at sa ating mga veins. We are now part of His spiritual body, the body of Christ. Kaya we have His spiritual DNA, hindi physical DNA, spiritual DNA. Okay? So, ngayon, bakit ang tao merong kapangyarihan to create our own world? Hindi ibig sabihin literal na planeta lilikha tayo, kundi our own beautiful world. Ang mundo natin na pangit, pwede pagandahin ng Diyos by applying the principle of this God kind of faith. I-apply mo lang. At pag natumbok mo, na sinusunod mo ang principle nito, your life will never be the same again. Hindi ka matatakot sa labanan. Alam mo, you're always a winner. And in the end, makikita mo, you're always the winner. By applying the principle of the God kind of faith. Na-apply po ito
Alba, sakit, karamdaman, problems in this life, no, lahat ng klase problema, you can apply this principle of the God kind of faith. Ano yun? Believe with your heart, believe the promises of God with your heart, and confess, declare the promises of God. Ganun lang po kasimple. Ang simple principle, the God kind of faith is to believe without doubt. Believe in your heart, and what you believe in your heart, palabasin mo sa bibig nyo. Confess it with your mouth. Ano? Sinabi rin niya sa book of Job, 22 verse 28. Sabi sa New King James Version, you will declare also a thing, and it will be established for you. So light will shine on your ways. No, ikaw ay magdideklara ng something at ito ay mai-establish, mangyayari. At sa gayon, magliliwanag ang iyong daraanan. Ibig sabihin, you'll become happy, rejoicing in the goodness of God. Nagliwanag ang paligid mo kasi nangyari, nakita mo ang katotohanan na hindi ka pinapabayaan ng Diyos, and by applying the principle of the God kind of faith, panalo ka. Okay. Now, sabi ni Jesus, ito yung scripture po natin. So, meron tayo naman sa Diyos, His creativity. No? We can create our own beautiful world. Kahit si Satanas nandiyan sa mundo natin, still we can create our own beautiful world. Ibig sabihin, mapagaganda ng Diyos ang buhay mo by applying the principle of the God kind of faith. Okay? Hindi ko siya sabing ikaw ay magiging milyonaryo, yayaman, hindi yung blessing, hindi yan for material, financial, una-una spiritual. Okay. Now, ang pinaka-main scripture natin, Mark 11:23, pinalwanin ko yung last week, na inaasahan ni Jesus yung fig tree may bunga, wala, kinurse ni Jesus. Pagbalik ng mga alagad niya, nakita nila na yung kinurse ni Jesus, dinig nila eh. Verbalan, sinabi ni Jesus, wala kang bunga, huwag ka na magbunga pamula ngayon. Immediately, natuyo mula sa ugat pataas. Takang-taka mga disciples, Lord, paano mo nagawa yun? Yun doon na kinote ni Jesus sa Mark 11:22 hanggang 25. Nasabi ni Jesus, Mark 11:22 hanggang 25. Ito yung God kind of faith. So Jesus answered, said to them, have faith in God. Ang mga Greek scholars, they all agree na ang tamang translation, have the faith of God. No? For as surely I say to you, this is the faith of God, pinakilala ni Jesus. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok nito, bundok ng problema, bundok na hadlang sa mandate mo, bundok ng problema, gabundok na sakit na problema, gabundok na problema sa pera, puro it represents problems in this life. No? At iba pang bagay at pakikipagbaka. Pwede na i-apply principle ito. At sabi, sino man magsabi sa bundok na yun, magsabi, mapasugba ka, mahulog ka sa dagat, at hindi nag-alilanga sa kanyang puso, at hindi nag-alilanga sa kanyang puso, kundi nanampalataya sa mga bagay na kanyang sinabi, ay tatanggapin niya ang kanyang sinabi. Sa English, have the faith of God or have faith in God. For as surely I say to you, whoever says, isa na yung says, to this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, and does not doubt in his heart, isang beses binanggit yung heart. No? But believes, isang beses binanggit yung heart believe. Heart believing, isang beses. That those things that he says will come to pass, he shall have whatever he says. 3 times binanggit ang saying, 1 time ang believing. Ang mga modern churches ngayon ay puro tinuturo to believe. Okay yun, walang problema doon. Pero ayaw nila ituro ang confession of faith or word declaration or pagdideclare ng pangako ng Diyos.
Yan, unbiblical daw. Sabi, unbiblical. Sinabi na nga sa Bible, you will declare a thing. Ano pa hanapin mo? At ang tao, nilikha ng Diyos in His image and likeness. Nung kumuha ang Diyos ng bahagi, substance from Him, and that is the substance of God, at ibinuelo niya, inihinga niya sa butas ng ilong ni Adam. And Adam became a living being. No? Yung impartation na yun, malaking bagay yun. Kaya tayo, kakaiba tayo sa lahat ng nilalang ng Diyos. Tayo lang ang may ganitong ka-powerful na pag-iisip, ka-powerful na pananampalataya, ka-powerful na buhay compare sa mga animals. Hindi tayo galing sa unggoy. Yung nagpupumilit na ang tao galing sa unggoy, sige, kayo na lang. Ang mga ninuno nyo ay apes, ang ninuno namin si Adam. Okay? Meron nakadebate na pinipilit na yung Darwinian theory tama at tayo din galing. Imagine, Christian yun, tayo din galing at sa unggoy. Sabi ko, Brad, para wag tayo magtalo. Napakasimple lang yan. Hindi dapat pagtalo lang. Kung anong paniwala mo, yun yun. Tama ka. That's your own belief or your own opinion. Ako, paniwala ko. Galing kami kay Adam and Eve. Tao yung ninuno namin, created the image likeness of God. Hindi, sa unggoy, okay, no problem. Yung ninuno mo ay apes. Mga monkey. Doon ka galing. Bigla na wala. Hindi na sumagot. Siguro, sana na-realize. Imagine, Christian ka, tas paniniwala mo yung Darwinian theory. Okay. So, now, ang sabi ni Jesus, yan, verse 23, pinaliwanag niya ko, God kind of faith. Believe with your heart and never doubt the promise, what you believe in your heart. Never doubt. Then, another principle is to confess it with your mouth. Now, verse 24, therefore, whatever you ask when you pray, believe that you receive and you will have. Another principle of the God kind of faith, yung hindi mo pa natatanggap, sampalatayanan mo na natanggap mo na. Yan ang sabi dito. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Sampalatayanan nyo, ano mang inyong panalangin, sampalatayanan nyo na tinanggap nyo na. At kung tatanggapin nyo nga. Hindi po sinabing sampalatayanan nyo na baka sakali ay matanggap nyo. Hindi po yan. Ang sabi, sampalatayanan nyo na tinanggap nyo na. You already received it. And that is principle of the God kind of faith. Na hindi pa nangyayari, pero naniniwala ka, natapos na, nangyari na. That's another principle. Yung first principle is to believe with your heart and confess it with your mouth. No? First principle. Number 2 principle, hindi mo pa natatanggap, sinasampalatayan mo na natanggap na. Hindi ka nagsisinungaling nun. You believe that you already receive it in the realm of the Spirit. At on the way na, kumbaga sa umorder ka sa Lazada upload na, COD, babayaran mo dito sa bahay, hihintayin mo na lang. Tingin ka ng tingin, kailan dating nito, malapit na, na-deliver na, na-ship na. Hihintayin mo na lang. Then finally, dumating, tinanggap mo yung binili mo sa Lazada. So tinanggap, natanggap na. Pero yung time na hindi mo pa natanggap, kinonsider mo na meron ka na nung bagay niya. Kapag inalo ka, ay, meron ka na ba dito sa sapatos? Ay, nakabili na ako. Nasaan patingin? On the way na. Saan mo bili? Sa Temu. Pare, ang mura. Genuine leather. Sa Temu. Pero ang tagal dumating. Pero you consider it done. Wala pa, kinukonsider mo na sa'yo na yung sapatos. Hindi mo pa natatanggap, ay naniniwala ka na tapos na, tinanggap mo na. And that is another principle number 2 of the God kind of faith. Kaya sinabi sa Romans chapter 4, verse 17, ang sabi ganito I have made you a father of many nations, sabi ng Diyos kay Abraham, in the presence of him whom he believed. God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did.
na tinatawag niya, declaring words. Tinatawag niya yung mga bagay na gusto niyang mangyari. Huwag kayong tatawag ng sitwasyon o bagay na ayaw niyong mangyari. Huwag niyong tatawagin. Do not call their names dahil darating yan sa inyo. For example, complain, Lord, bakit ganito? Lagi ako may sakit, maawa ka sa Panginoon. You are calling those demonic sickness, winelcome mo sila, at tinatawag mo ang pangalan nila, winelcome mo para manirahan sa katawan mo. Kasi tinawag mo eh. Kung sino yung tinatawag mo, yun yung lalapit sa'yo. Eh, tinawag mo ang problema. Lord, araw-araw may problema po ako. Palaki ng palaki ang problema ko. Don't speak to God about your problem. Alam na ng Diyos yan. Hindi mo pa alam na ng Diyos. Ano sasalitain mo? Ang salitain mo, yung pangako ng Diyos na itinapat sa problema mo. Kung ito'y sakit karamdaman, tapatan mo ng Isaiah 53. I-declare mo yung pangako ng Diyos. Jesus took my sicknesses and carried my diseases. And by His wounds, I am healed. Pangako ng Diyos, dineclare mo. See? So, yun ang principle of the God-given faith. Then, you just wait patiently. Hintayin mo. Huwag kang mag-aagruto. No? Consider it done. Pag naka-order ka sa Temu, Lazada o Shopee, ay, meron na ako na, hindi na ako bibili. Bakit? Naka-order na ako kanina pa. Consider it done. Ihintayin mo na lang. No? Eh, kung cash on delivery, ihintayin mo na lang sa bayaran. Okay, parang gano'n. Halimbawa, sa healing, about healing, no? Once pinag-pray ka, kasi itong God kind of faith, by the way, can be applied by declaring words, by the power of your confession. Ina-apply yan. Number 2, it can be applied through our prayers. Pwede nyo i-apply sa prayer. Kaya during prayer time, huwag ka nang magsalita sa Panginoon ng mga problema mo. Wala ka kumakain, Lord, lagi ako may sakit. Alam ng Diyos yan. Ang salitain mo, i-reverse mo, sabihin mo, Lord, sa naranasan ko ito, thank you, Lord. Alam ko, you're still my healer. You're still my healer. Ikaw pa rin ang aking manggamot. And by your wounds, I am healed. Right now. Right now, I am healed. Consider it done. So ito yung another principle of faith, na hindi mo pa natatanggap, sinampalatayan mo na tinanggap mo na. No? Kaya ang Diyos pinaraktis ang God kind of faith, yung kanyang faith kay Abraham, in-apply din niya. Anong ginawa ng Diyos? Nung si Abraham ay sumagot, magkaroon tayo ng covenant, sabi ng Diyos, sumagot si Abraham, sumunod sa Diyos. Then finally, sabi ng Panginoon, your name will no longer be called Abraham. No? But your name will be called Abraham. Dati pala Abram. Your name will no longer be called Abram. At ang pangalan mo, tatawagin na ngayon, Abraham. May kasamang anointing, hangin. Kaya, every day, tinatawag si Sarah, Abraham, kakain na, Abraham, yung mga tupa natin na call, Abraham. Nang ibig sabihin, father of many nations, declaring the father of many nations hanggang sa nangyari, nagkatotoo, kinadideclare dahil yun ang paniniwala nila. So, ano ba paniniwala mo sa Diyos? God is the God of problems or the answering God? Kung ang tingin mo sa Diyos, si Diyos sa problema, sige, go ahead. Declare mo yung mga problema at lalong lalaki yan. I-declare mo na God is good, ang kanyang pangako ay totoo hanggang sa ngayon. I-declare mo. So, don't speak about your problems, speak about the answer. Alam na ng Diyos yung problem natin. Pwede mo rin naman banggitin ang problem, pero hindi yung nagtataka, kundi, Lord, ito, nagkaroon ako ng sakit. Praise God, you are my healer. I know that I will be healed. So, ganyan, in-apply ko yan sa, Discerniya ko nung ako'y, bata-bata pang pastor.
Ginamit ko yung God kind of faith. And the Lord healed me by just confessing, believing, confessing the promise of God. Every day, alam niyo yung hernia, yung luslos, yung bumababa yung bitura. Every day, every morning. I waited for almost, I think, 4 or 5 years para mag-manifest yung healing power of the Lord. Then dumating ang final day, after 4 yata or 5 years, I received my healing by just believing and confessing the promises of God. Dumaharap pa ako sa salamin. Same with that tuberculosis. Nagkaroon ako tuberculosis, minimal tuberculosis. Tatrabaho pa ako. No? Sa GMA, ang dami namin may galon, nagkahawa-hawa yata. At hindi na tumatalbog gamot, napupuno ng tubig lang siya. Then I applied the God kind of faith. I confessed the promise of God. Immediately after a month, I was healed from tuberculosis. Hindi ko na sinabi sa doktor, Dok, hindi ko na ininom yung antibiotic. Ayaw naman tumalab eh. Pero sa time, Diyos tumatalab sa mga sumasampalataya. Kaya kapatid, kung meron kang sakit kamdaman ngayon, confess mo ang pangako ng Diyos. Kahit sabi mo, Jesus, you are my healer. And by your wounds on the cross, I was healed 2,000 years ago. Imagine, ino-consider mo 2,000 years ago, ninapa ko si Jesus, noong ka pinagaling. Okay lang yun. Yung sabi, consider it done. No? Kaya kung prayer mo, or Lord, sana harinawa, baka sakali, natugunin mo ako. And that is not faith. Ang faith laging sure and it's in the now. Laging now. Faith is now. Yun ang definition sa Hebrews 11. Now, faith is. Faith is now. The substance of things, so for the evidence of things not yet revealed through the physical senses. Okay, principle. You know, principle of confessing, believing. Principle that you receive it already. You know? Then, principle na to walk in love. Kasi sa verse 25, whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive, that your Father in heaven will also forgive your trespasses. May kadugtong yan, nung tinurin Jesus yung how to pray sa kanilang. At kung kayo ay mayroong atraso o kasalanan, humingi ng tawad o magpatawad, kasi kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin inyong amang nasa langit. No? Kaya pag hindi ka nagpatawad, ikaw ang talo. Tinalian mo na yung tao, tinalian mo pa yung sarili mo. See? So mahalaga yun. And to forgive is to walk in the God kind of love. Yeah. So whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive your trespasses. Imagine kung hindi mo napatawad yung tao, inabot ka ng kamatayan, saan ka pupunta? Eh yung mga, sinabi ni Jesus, yung mga hindi marunong magpatawad, hindi pupunta sa heaven. They will go to hell. Kasi hindi sila lumakad sa pag-ibig. At tao lumalakad sa pag-ibig, palagi na mapagpatawad. Okay? So, kasama sa principle, the God kind of faith, believe and confess with your mouth the promise of God. Number 2, believe that it is done already. You received the answer already. Tapos na. Kahit wala pa. No? Yan, principle. Principle number 3 is to walk in the love of God. Forgive others. Yung nagkasala sa patawan mo, wag mo na sa isipin. No? At ang pagpapatawad is not by feelings or through your emotions. Masisira ka dyan. Ang pagpapatawad is always by faith. Lord, ang hirap patawan tao nito, pero alang-alang sa pag-ibig ko sa iyo, pinatatawad ko na po siya, at alang-alang sa iyo, pagmamahal mo sa akin, kalilimutan ko lahat ng ginawa niya. And I will still continue to pray for her, na makakilala siya sa tunay na Diyos, hindi sa Diyos-Diyosan. So, yun yung principle na yun. Believe, confess with your mouth, number 1. Number 2, believe that it's done already, or call those things which are not as though they were. Yung wala pa, tinatawag mo na. Tingnan nyo pang aso nyo, pag tinawag nyo sa pangalan, lalapit yung aso nyo.
Meron akong aso at pusang ganun eh. Alam mo, yung aso ko si Brandy. Yung pusa naman, ibang pangalan. Ano? Kung sino yung tawagin ko, yun yung lalapit sa akin. Kaya pag tinatawag mo lang, bukod bibig mo, problema, yun yung problema ang lalapit sa iyo. You are inviting demons of problem to surround you and to destroy your life. So wag mo nang iparinig sa kanila yung declaration mo na dinideclare mo yung problem, sakit, walang makain, ano. Alam ng Panginoon yun. Pwede mong i-testify yan, sabihin mo, ako po yung nagkasakit ngayon. But I know and I know that God is my healer, and after few days, para akong eagle, pinalakas ang Panginoon. Declare mo yung answer, wag yung problem. No? That's another principle. Another principle of the God kind of faith is no fear, no doubt, no wavering, no unbelief. Ay, matindi to. Una-una, another principle, itong grupo na ito, huwag kang matatakot. Why? Because fear activates the power of hell. Fear invites demon. Fear is faith perverted. Walang original na fear. Ang original pananampalataya ni Adam sa Panginoon. Pumasok si Satanas. Nanakaw ni Satanas si Adam at si Eve. Naging possession o pag-aari ng Diablo ang mankind, all mankind, na hindi nila alam. Yun ang nangyari. No? Na ngayon, another principle is this. So, walang wavering, unbelief, walang doubt, walang takot. Kasi ang nagbibigay license kay Satanas to kill, to steal, and to destroy is our faith or our fear. It will activate the power of the devil, fear. Kasi dati faith lang yan eh, nabaligtad, napasama. Kaya naging dalawa, the force of faith and the force of fear. Natalakay natin mga kapanaw. Huwag kang mag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Huwag kang parang alon na dinadala, naniniwala ngayon, bukas hindi. Naniniwala ngayon, bukas hindi. And no unbelief. Huwag kang hindi mananampalataya. Walang unbelief, bawal ang unbelief. Bakit? Ang mga bagay nito, fear, doubt, wavering, unbelief, ay hadlang sa God kind of faith. Hadlang sa miracles of God. No? Kaya nung si Jesus sumunod, natakot siya, akala ni multo, ay huwag ka matakot, ako si Jesus. Na-identify na kagad ni Peter, aking hangunin ang Panginoon. Sige nga Lord, ikaw nga, palakarin mo niya sa dagat. Aba, isa salita lang ni Jesus, come. One word from God will change your life forever. Ay naniwala si Peter, come. Isa lang. Pagtungtong na sa tubig, wow, hindi ako lumulubog. Then suddenly, nung naramdaman niya malakas na hangin at nakita malaking alon, inalis niya ang paningin niya kay Jesus at siya'y unti-unting lumubog at sumigaw niya, Lord, help me, save me. Iniahon siya ni Jesus. At sabi ni Jesus sa Matthew chapter 14, verse 29 hanggang 30, sabi ni Jesus sa verse 31, immediately Jesus reached out his hand and caught him, saying to him, you of little faith, why did you doubt? Ikaw na may maliit na palaplan, bakit ka nag-alinlangan? Okay. So another principle of faith is be fully convinced. Ganito nangyari kay Abraham eh. No? Bakit sabi ni hindi naman nagkakatotoo yung God kind of faith sa akin? Kalokohan niya. Bakit sa akin nagkatotoo? Sa iba nagkatotoo. Baka sa ilang hindi. Case basis. Bakit? Kasi ang problem ng iba, they were not fully convinced. Hindi pa sila umabot doon sa level, mataas sa level that they are already fully convinced, fully persuaded, fully convinced. At yan another principle of faith. Sabi dito, Romans 4:21, si Abraham, he was fully convinced that what God promised, he was also able to do. No doubt, no wavering, no fear, he just believed God. No? Fully convinced. Habang inaaksyonan natin ang pananampalataya, habang inilalakad, habang sumusunod tayo sa salita ng Diyos, our faith, the measure of our faith increases. Lumalaki.
At habang ginagamit mo yung pananampalataya, nagkakaroon ka ng muscle sa pananampalataya by using your faith. So, ito yung another principle, be fully convinced. Number 6 or 7, be patient. No? What is patience? Patience is the ability to wait with the right attitude. Ito yung kakayanan nating lahat na magsipaghintay kahit wala pang hindi pa nangyayari. Hinihintay mo na with patience, with the right attitude. That is patience. Kasi yung iba, Lord, may patience ako, pero inip na ako, Panginoon, kailan po kaya? Bakit kaya wala pang resulta? Bakit kinu-question ang Diyos? That is not patience. Patience is the ability to wait with the right attitude. Not complaining, not murmuring, but with the right attitude. So once you declare the promise of God in a flame of God kind of life, God kind of faith, believe with your heart, confess with your mouth, and consider it done. Tinawag mo na yung answer. Kung anong tinawag mo, healing, financial breakthrough, salvation of my family, anything. Dineclare mo, huwag mo nang babawiin. Kasi tinanim mo na yon sa spirit realm. Nakatanim na yon. Kapag kinwestiyon, 1 week na, wala pa resulta. Tingnan ko nga, binunot mo yung tinanim. Ay, may ugat na pala. Nagkaputol-putol yung ugat, sinira mo. No? So you have to wait patiently with the right attitude. Tahimik, hindi nagko-complain. No? So, yan po yung mga principle of the God kind of faith. Wala na tayong time. At nasa Bible ba yung dinideclare? Nasa Bible. Basahin natin Joshua chapter 10, verse 12 hanggang 14. Nagkaroon panahon sa mundo natin na humaba yung tanghali. Kasi pag nagdilim, matatalo sila Joshua. Kaya dineclare ni Joshua in the presence of the Lord, araw, huminto ka dyan, buwan, huminto ka dito. Di maghapon, maliwanag, nanalo sila. Pag dumili, matatalo sila. Alam mo, sabi ng mga scientists, there were times sa kasaysayan ng mundo natin, ng universe, hindi nila maintindihan, pero there were times na humaba, may record na humaba ang araw sa mundo natin. Kailan yun? Hindi na yun, yung time na dineclare ni Joshua, humaba ang araw. Eto, basahin natin sa ating pagtatapos. Joshua chapter 10, verse 12 hanggang 14. Then Joshua spoke to the Lord on that day, on the day when the Lord turned the Amorites over to the sons of Israel. And he said, in the sight of Israel, sun, araw, stand still at Gibeon, and moon at the valley of Ajalon. So, the sun stood still, the moon stopped, until the nations avenged themselves from their enemies. Is it not written in the book of Joshua? The sun stopped in the middle of the sky and did not hurry to go down for about a whole day. May history ganon. There was no day like that before it and after it, when the Lord listened to the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Bakit nga pinakinggan si Joshua? Sapagkat si Joshua ay matuwid na leader, lingkod ng Diyos na sumusunod sa Panginoon. May favor siya. Kaya mahalaga yung favor sa Diyos. Yung i-practice mo ang kanyang salita, sundin mo siya, magkakaroon ka ng favor sa Panginoon. And like Joshua, you will declare a thing and it will be done. So that there will be light on your way. Okay? Kaya sabi ng Panginoon sa Numbers 14, verse 27-28, how long shall I put with this evil congregation? Nainis ng Panginoon sa Moses' generation, complain, who are grumbling against me. I have heard their complaints of the son of Israel, which they are voicing against me. Say to them, Moses, say to them, as I live, declares the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will do to you. Moses, sabihin mo sa akin, bayan, kung ano'y sinasalita nila sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. Yun ang ipahintulot ko mangyari sa kanila.
So never confess doubt, unbelief, wavering, unbelief. Don't confess your negative situation, your problems, but rather confess the answer from the Lord. Confess the promise of God. Tapatan mo ang problema mo ng mga pangako ng Diyos. And that mountain of problems will collapse before you because you use the principle of the God kind of faith. Remember mga kapatid, tayo mga human beings, created the image and likeness of God, meron po tayong kapangyarihan sa pagsasalita. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it shall eat the fruit thereof. So mga minamahal, ito po yung principle of the God kind of faith. Okay? Tapos next week, ibang topic naman tayo. Heavenly Father, maraming po salamat sa biyaya mo sa mga matagang nandito kasama pa namin kahit gabi na. I-bless mo po ang kanilang buhay. Let them receive the God kind of faith. Let them apply the practice, the principle of the God kind of faith, Lord. Maraming po salamat. Thank you, Lord, so much for creating us in your image and likeness. Salamat po, Panginoon, sa modern civilization, sa high technology ng mga machines that were created by people who were created in the image and likeness of God. Salamat, Panginoon. And Lord, pinakamahalaga, patuloy mo kaming i-humble. Patuloy mo kaming turuan mabuhay na sumunod sa ipumapras. Tulungan mo kami, Panginoon, may pamuhay namin ang salita. To walk in your holiness and righteousness, Lord. Lord, and may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In Jesus' name, amen. God bless everyone. So sa Sunday po, meron tayong worship service. Let's invite our friends, our loved ones, sa Sunday service at makarinig sila sa salita ng Panginoon. Masamba nila ang tunay na Diyos ng Biblia. God bless everyone. Shalom. Amen.